Nga po pala si Ian Fernando si Arqueros, isa sa ako ng original na mga may-ari ng karo dito sa Baliwag, which is yung Panlulupaypay. Ako po ay 44 years old na at naninirahan po dito sa Barangay Sitio Tumana, San Jose, Baliwag, Bulacan. Actually, hindi naman kami talaga ang original na may-ari sa bali minanan na namin to sa bali pang-apat na namin o pang-lima na namin henerasyon. Actually, ang lola ng lola pa namin talaga ang tunay na may-ari nito ay nagpasaling-saling lang. Kung mapapasin nyo, Arqueros ang dinadala kong pangalan, pero kapulong talaga yung originated nung umahandle ng Ponere. Pero bago pa siya maging kapulong, ang original talagang family name ng may-ari nito is yung lahi ng Ponce, yung anak Ponce. Kung tawagin ng mga nanay namin is Ima. Dati nga daw sinunog pa yan sa ilalim ng pinakabahay na luma namin, pero hindi siya totally nasunog. Parang walang nangyari. Kaya parang may milagrong nangyayari dun sa imahe na yan. Kaya talagang itinaguyod na ng buong pamilya. Simula nung dati pa, magpahanggang sa ngayon. Ang dinala namin sa yan, nung makita nga yan nung mismo mag-iinkarna, nakita niya doon, may diplo siya ng listahan na, luma na rin yung pinakita niya ng listahan. Naiilang poon lang yung talagang antik na nandito sa Pilipinas. Napakapalad namin na isa yung amin na naroon sa libro na yun. Parang kung hindi ako nagkakamali, wala pa siya sa 10 sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlo siya. Sa sobra na rin siguro pag-iingat namin, kaya mismo yung nag-iinkarna ang nagpunta sa amin. Pero bukod sa lahat, wala naman siyang binago. Siguro yung mga skin lang na pwedeng kapal-kapalan at siguro dala na rin ng gawa ng sa mahabang panahon, yung pagkakaroon ng maliit na sira, yun na lang yung mga nirepair. Pero bukod doon, wala kaming ibang pinalitan dyan. Simula sa dulo ng daliri hanggang sa dulo ng kanyang mga paa at mga ulo, hanggang sa mismong pinapapatungan niya. Talagang original talaga siya. Every time na magmamahal na araw na ganyan, malimit na papaginipan ng mga isa sa amin na talagang kusa siyang bumababa sa pinagkakalagay niya. Siguro iyon yung sign na parang naghahanap siya ng tutulong sa kanya kasi hindi rin kasi biro yung pagtataguyod niyan. Bilang isang kamarero, alam naman natin lahat na may kaakibat na gastos, pero hindi siya yung talagang magpapabigat sa iyo sa araw at pagdating ng okasyon na yun. Maraming dumarating na tulong galing sa iba't ibang panig ng lugar, kagaya ng nangyari sa Manila, mayroong mga nagagaling sa kung saan-saan, which is yun yung talagang napupunta sa amin para magpaabot o magbigay ng tulong para ma-arouse yung okasyon na yan. Kagaya lang nung mga unang sinabi na dati meron pang babae na halos maluka kasisigaw, na sinabi niya na talagang sa dinami-dami nung pinuntahan niyang mga nagpo-precision, dito lang pala niya matatagpuan sa Baliw. Kaya nung time na yun, bukod sa material na cash na ibinigay niya, nag-ipinagawa pa niya ng damit. Kaya talagang milagros yan. Itong mga nagdaang mga buwan, mayroong mga taong lumapit sa akin para magbigay din sila ng tulong para maipagawa ko yung kinalalagyan ng karo niya. Malaking bagay sa akin yun para maitayo yung kanyang paradahan ng karo. Kaya naman sa ngayon, nasa sa ayos na hindi na mababasa sa darating na tag-ulan. Yung number 1 kasi namin naririnig sa mga matatanda na kahit na anong mangyari, kahit igapang namin, kahit anong ulusyon dumating, problema sa buong pamilya, saan namin, ilalabas at ilalabas namin yan. Kasi yan, kahit nung sa pinakamahirap na sitwasyon ng mga panahon ng mga naagis na namin, yung mga lola pa namin, talagang pilit nilang inilalabas yan kung talagang kahit na walang-wala talaga dun sa mga kamarero na nag-aalaga ng antigo. Pagpatuloy lang natin at si God na ang bahala magbigay sa atin ng blessing. Alam naman natin na hindi biro ang humawak ng isang obligasyon. At
devotion na patungo sa ating Panginoon na talaga namang kailangan ni lahat ibibigay mo para sa Kanya. Pero sa gala ng atin, huwag tayong mag-alala at may binibigay na masukli para sa atin.